Napansin mo na din ba? Habang lahat ng tao sa paligid mo, ang bilis magsalita, ang bilis mag-react, ang bilis magbigay ng opinyon, may isang tao na tahimik lang. Hindi siya nakikisabay sa ingay, hindi siya nakikipag-unahan magsalita. Pero pagdating ng oras na magsalita siya, parang biglang tumatahimik ang buong kwarto. At ang mas nakakagulat, madalas, siya pa ang tama. Hindi dahil mas matalino siya sa lahat, hindi dahil mataas sa mga grades niya, at hindi rin dahil mas marami siyang alam, kundi dahil iba siya mag-isip. Mas malalim, mas kalmado, mas deliberate. At kung introvert ka, may malaking posibilidad na ginagawa mo rin ito kahit hindi mo namamalayan. Pero may catch. Hindi lahat ng introvert ay nagiging mahusay mag-isip dahil may iba't ibang levels ng thinking. At habang tumataas ang level na yon, mas nagiging bihira ang taong makakaintindi sa'yo. Lumaki tayo sa mundong parang may isang simpleng paniniwala. Kapag mabilis kang sumagot, matalino ka. Kapag vocal ka, leader ka. Kapag confident kang magsalita, ikaw ang may alam. Pero isipin mo ito. Ilang beses ka nang nakakita ng taong sobrang confident pero mali pala. At ilang beses ka nang nakakita ng tahimik lang na tao pero siya pala ang may pinakamagandang ideya. Doon nagsisimula ang pinaka-interesting na bagay tungkol sa intelligence. Hindi pala ito laging nakikita, hindi ito laging naririnig, at lalong hindi ito nasusukat sa kung gaano ka kadalas magsalita. May mga taong ang utak nila ay parang fireworks. Mabilis, maingay, eye-catching, pero ilang segundo lang ang itinatagal. Habang ang iba naman ay parang karagatan. Tahimik sa ibabaw pero napakalalim. At karamihan sa mga tunay na deep thinkers nandoon sa pangalawang grupo. Kaya kahit kung minsan pakiramdam mo ay nahuhuli ka sa conversation, hindi ibig sabihin nun na mabagal ka. Baka mas marami ka lang talagang pinoproseso. At yun ang malaking pagkakaiba. Sa video na to pag-uusapan natin ang 6 na levels ng pag-iisip na unti-unting naghihiwalay sa mga smart introverts mula sa karamihan. At habang tumatagal, mas magiging malinaw kung bakit may mga pagkakataong ang pakiramdam mo ay hindi ka nababagay sa karamihan. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil iba lang talaga ang paraan ng pagtakbo ng isip mo. Pero warning lang, habang papalapit tayo sa huling level, doon nagbabago ang lahat. At yun ang level na halos hindi naaabot ng karamihan. Level 1. Smart introverts don't react first. They observe first. Akala ng maraming tao ang pagiging tahimik ay pagiging passive. Pero sa totoo lang, minsan ang katahimikan ang pinakaaktibong anyo ng pag-iisip. Isipin mo ang isang simpleng sitwasyon. May meeting, may teacher na nagtatanong, o may barkadang nagdedebate. May isang taong halos hindi makahintay magsalita. Laging may sagot, laging may opinyon. Samantalang may isa namang tahimik lang. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil may ginagawa siyang hindi napapansin ng iba. Nag-o-observe siya, hindi lang sa sinasabi ng mga tao, pati sa paraan ng pagsasalita, sa facial expressions, sa body language, sa mga bagay na hindi sinasabi. At yun ay malaking advantage. May isang dating empleyado sa isang kumpanya. Hindi siya kilala bilang pinaka-outgoing. Hindi rin siya madalas magsalita sa mga meetings. Kaya marami ang nag-aakalang wala siyang ambag. Pero tuwing may problema ang team, siya ang unang nakakita ng tunay na dahilan. Habang ang lahat ay nakatingin sa mga sintomas, siya ang nakakita ng root cause. At alam mo kung bakit? Habang nagsasalita ang iba, nakikinig siya. Habang nag-a-assume ang iba, nag-o-observe siya. Napakasimple, pero napakalaking difference. May konsepto sa psychology na tinatawag na thin slicing. Ibig sabihin, kayang makabuo ng mga accurate judgments ang utak gamit ang mga maliliit na detalye. Pero may kondisyon. Kailangan mo munang mapansin ang mga detalyeng yon. At mahirap itong gawin kapag ikaw ang laging nagsasalita. Kaya maraming introvert ang nagkakaroon ng natural advantage.
Mas kaunti ang energy na ginugugol nila sa pagsasalita, mas marami ang energy sa pagmamasid. At habang tumatagal, parang nagkakaroon sila ng mental database ng human behavior. Hindi sila manghuhula, pattern reader sila. At dito nagsisimula ang unang level ng deep thinking. Hindi agad naniniwala, hindi agad tumatanggi, hindi agad nagre-react. Tinitignan muna nila ang buong picture. Sa susunod na may conversation ka, subukan mong gawin ang simpleng challenge na to. Iwasan mo na unang magsalita. Maghintay ng 2 minuto. Pakinggan mo muna ang lahat. Pansinin mo kung sino ang laging sumisingit, sino ang defensive, sino ang kalmado, sino ang nagbibigay ng facts, at sino ang puro assumptions lang. Pagkatapos tanungin mo ang sarili mo, ano ang napansin kong hindi napansin ng iba? Magugulat ka. Kapag sinanay mo mag-observe bago mag-react, unti-unti mong mapapansin ang mga patterns na dating invisible at doon nagsisimulang lumalim ang pag-iisip. Pero ang observation ay simula pa lang dahil may mas mataas pang level. Hindi sapat na makita mo lang ang mga nangyayari. Ang tunay na challenge ay maintindihan kung bakit ito nangyayari. At dyan nagsisimula ang susunod na level. Level 2. Smart introverts don't just see what happened. They ask why it happened. May isang kakaibang ugali ang mga taong malalim mag-isip. Hindi sila madaling makontento sa unang sagot. Kapag may nangyari, hindi lang sila nagtatanong ng ano ang nangyari. Mas interesado sila sa bakit. At yun ang malaking pagkakaiba. Halimbawa, may kaibigan kang biglang hindi nagre-reply. Ang unang iniisip ng karamihan, galit siguro siya sa akin. May nagawa yata akong mali. Ayaw na niya akong kausap. Pero ang isang deep thinker, hindi agad gumagawa ng conclusion. Sa halip, mag-iisip muna siya. Sigurado ba ako? Ano pa bang ibang posibleng dahilan? May pinagdadaanan kaya siya? Busy lang ba siya? O baka naman ako lang ang nag-overthink? Napansin mo ba ang difference? Pareho silang may nakita, pero magkaiba ang paraan ng pagproseso. Ang isa, emosyon ng unang ginagamit. Ang isa naman, curiosity. At kadalasan mas malapit sa katotohanan ang taong curious kaysa sa taong mabilis mag-assume. May isang bagong empleyado sa isang opisina. Tahimik lang siya, hindi madaldal, hindi rin siya mahilig makipag-small talk. Pagkatapos ng ilang linggo, may nagsimulang kumalat na chismis. Suplado yata yon, feeling superior, hindi marunong makisama. Halos lahat naniwala, maliban sa isang tao, yung isa ring introvert. Sa halip na sumabay sa opinyon ng lahat, napansin niya ang mga maliliit na detalye. Tuwing lunch break, mag-isa ngang kumakain yung bagong empleyado. Pero napansin din niyang tuwing may humihingi ng tulong, hindi ito tumatanggi. Tuwing may urgent na trabaho, siya ang unang tumutulong. Hindi siya maraming salita, pero lagi siyang present kapag kailangan. Makalipas ang ilang buwan, nalaman nilang may matinding social anxiety pala yung empleyado na yon. Hindi siya suplado, hindi siya mayabang, takot lang talaga siyang magsimula ng conversation. Biglang nagbago ang tingin ng lahat, pero ang nakakatuwa, may isang taong matagal lang nakita ang totoo. Hindi dahil psychic siya, kundi dahil hindi siya agad naniwala sa unang impresyon. May psychological concept na tinatawag na fundamental attribution error. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao. Kapag ibang tao ang nagkamali, iniisip natin, ganyan talaga ang ugali niya. Pero kapag tayo ang nagkamali, ang dahilan natin ay, pagod lang kasi ako, stress lang ako, hindi ko sinasadya. Napansin mo? Mas mabait tayo sa sarili nating explanation, pero mas mabilis tayong humusga sa iba. Ito ang natural tendency ng ating utak. Gusto nitong makatipid ng energy. Mas madaling gumawa ng mabilis na conclusion kaysa magsiyasat pa. Dito pumapasok ang mga smart introverts. Dahil sanay silang mag-isip bago magsalita, mas madalas nilang napipigilan ang automatic judgment na yon. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagkakamali, pero mas madalas nilang tanungin ang sarili nila, may hindi ba ako nakikita? At minsan, yan ang tanong na nagpapabago sa buong sitwasyon. Akala ng karamihan ang intelligence ay tungkol sa pagkakaroon ng maraming sagot.
Pero habang lumalalim ang pag-iisip mo, mas dumarami ang tanong mo. Counterintuitive, di ba? Nung bata tayo, akala natin ang matalino ay yung may laging sagot. Pero habang tumatanda, napapansin mong ang tunay na matatalino, sila pa ang unang nagsasabing, hindi ko pa alam. Pwede bang pag-isipan muna natin? Baka may iba pang explanation. At nakakagulat, hindi nito sila pinapahina. Mas lalo silang nagiging credible. Dahil alam ng mga tao, hindi sila nagsasalita para lang may masabi. Nagsasalita sila kapag may laman na. Na-experience mo na bang mag-away kayo ng isang tao? Tapos pagkatapos ng ilang araw, bigla mong na-realize, sandali, baka mali pala ang pagkakaintindi ko. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero ang kaibahan, may mga taong inuulit ang parehong pagkakamali. Habang ang iba, ginagawang lesson ang bawat misunderstanding. Hindi sila nagtatanong ng sino ang mali. Mas interesado sila sa ano ang hindi namin naintindihan. At kapag ganito ka na mag-isip, mas kaunti ang mga unnecessary conflicts. Mas gumaganda ang mga relationships. At mas nagiging objective ang mga decisions mo. Subukan mo ang simpleng habit na to simula ngayon. Sa tuwing may gusto kang husgahan o may gusto kang paniwalaan agad, mag-pause ka lang ng 10 segundo. Pagkatapos itanong mo ang 3 tanong na to. Una, ano ang facts? Hindi opinion, hindi hula, facts lang. Pangalawa, ano ang assumptions ko? Alin dito ang iniisip ko lang pero wala pa akong ebidensya? Pangatlo, ano pa ang ibang posibleng explanation? Kapag nasanay ka ng gawin ito, mapapansin mong mas bihira kang malinlang, mas bihira kang magsisi, mas bihira kang mag-react dahil lang sa emosyon. Unti-unti nagiging mas malinaw ang pagtingin mo sa mundo. Pero kahit marunong ka na mag-observe at kahit marunong ka na maghanap ng dahilan, may isa pang level na mas mahirap. Ito ang level na halos hindi napapansin ng karamihan. Dahil dito, hindi lang ibang tao ang sinusuri ng mga smart introverts, pati ang sarili nilang isip. At dito nagsisimula ang trait na kayang magpabago ng buong buhay ng isang tao. Hindi dahil mas marami silang alam, kundi dahil handa silang tanggapin na baka sila mismo ang may mali. At yun ang simula ng level 3. Smart introverts question their own thinking before questioning others. May isang ugali na halos imposibleng gawin, pero kapag natutunan mo, babaguhin ito ang paraan ng pagdedesisyon mo habang buhay. At ito ang nakakagulat. Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ibang tao, kundi ang sarili mong isip. Alam mo kung bakit? Dahil ang utak natin ay may isang paboritong trabaho. Patunayan na tama tayo. Hindi hanapin ang katotohanan. Kaya minsan kapag may narinig tayong opinyon na pareho sa atin, ang bilis nating maniwala. Pero kapag may nagsabi ng kabaliktaran, automatic, dinedefend na agad natin ang sarili natin. Parang may invisible shield at kadalasan hindi natin napapansin na nangyayari ito. Pero ang mga smart introvert, may ginagawa silang kakaiba. Bago nila sabihin na mali ang iba, una nilang tinatanong, paano kung ako ang mali? Simple pakinggan, pero napakahirap gawin. May dalawang magkaibigan na parehong gustong magtayo ng negosyo. Pareho silang matalino, pareho silang masipag, pareho silang may pangarap, pero magkaiba ang naging resulta. Ang una kapag may pumupuna sa ideya niya, lagi niya sinasabing, hindi nila naiintindihan ang vision ko. Inggit lang sila, hayaan mo sila. Ang pangalawa naman tahimik lang. Tinatanggap niya lahat ng kritisismo, hindi para masaktan, kundi para pag-aralan. May notebook pa siya. Isinusulat niya ang bawat puna. Pagkatapos, isa-isang chinecheck. May punto ba sila? Ano ang pwede kong i-improve? Ano ang hindi ko nakita? Paglipas ng 2 taon, alam mo kung sino ang mas successful? Hindi yung laging nagtatanggol sa sarili, kundi yung marunong tumanggap na hindi pa siya tapos matuto. At yun ang malaking sekreto. Hindi ego ang nagpapatakbo sa kanya. Growth. May tawag dito ang psychology, confirmation bias. Ito ang tendency ng utak na hanapin lang ang impormasyon na sumasang-ayon sa paniniwala natin. Parang kapag bumili ka ng bagong sasakyan, bigla mo nalang mapapansin na ang dami palang ganong sasakyan sa kalsada. Hindi dahil dumami sila,
kundi dahil doon na nakatutok ang atensyon mo. Ganon din sa mga paniniwala. Kapag naniniwala kang tamad ang isang tao, lahat ng kilos niya, hahanapan ng utak mo ng ebidensya para suportahan yon. Kapag naniwala kang hindi ka magaling, lahat ng pagkakamali mo mas mapapansin mo. At lahat ng success mo, madali mo makakalimutan. Kaya ang tunay na deep thinker, hindi lang nag-iisip. Inoobserbahan niya rin ang sarili niyang pag-iisip. Parang may dalawang version ng sarili niya. Yung isa nag-iisip, at yung isa naman nanunood kung paano siya mag-isip. At doon nagsisimula ang wisdom. Kaya sa susunod na sigurado ka sa isang opinyon, subukan mong itanong ito sa sarili mo. Anong ebidensya ang pwedeng magpatunay na mali ako? Oo, hindi tama, mali. Sa una, nakakairita ang tanong na ito. Pero habang ginagawa mo ito, mas nagiging flexible ang isip mo. At ang flexible na isip ay mas mabilis matuto kaysa sa isip na laging gustong manalo. Pero kahit marunong ka nang i-check ang sarili mong isip, may isa pang mas mataas na level. Dahil ang buhay hindi lang tungkol sa tamang pag-iisip. Minsan, ang tunay na laban ay ang paghihintay. At dito maraming tao ang bumabagsak. Level 4. Smart introverts know that timing is more powerful than intelligence. May kasabihan nga na the right words at the wrong time become the wrong words. At totoo yon. May mga taong tama ang sinasabi pero walang nakikinig. Hindi dahil mali sila, kundi dahil mali ang timing. Samantalang may mga tao namang iisa lang ang sentence, pero binabago nito ang buong sitwasyon. Ano ang pinagkaiba? Timing. Imagine, may family gathering. Mainit ang usapan. May dalawang kamag-anak na nagtatalo. Lumalakas ang boses. Parehong gustong manalo. May isang pinsan na biglang sumingit. Tama na nga kasi. Ang nangyari, mas lalo lang lumala. Pero may isa pang tao, tahimik lang, nakikinig, walang side, walang comment. Pagkatapos ng ilang minuto, nang humupa na ang emosyon, isa lang ang sinabi niya. Mukhang pareho lang naman kayong may gustong mangyari, magkaiba lang ang paraan nyo. Biglang natahimik ang lahat. Bakit? Dahil pareho lang naman halos ang mensahe, pero magkaiba ang timing. Kapag mataas ang emosyon ng tao, bumababa ang kakayahan niyang makinig. Kaya kahit gaano kaganda ang advice mo, kung galit ang kausap mo, malamang hindi niya yun maririnig. Ito ang dahilan kung bakit marami mga smart introvert ang hindi agad nagbibigay ng opinyon. Hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil alam nilang may tamang oras. Hindi sila natatakot sa silence. Ginagamit nila ito. At minsan, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa 10 minuto ng argumento. Akala ng maraming tao ang pagiging tahimik ay weakness. Pero isipin mo ito. Sino ang mas may kontrol? Yung taong hindi mapigilan magsalita o yung taong kayang magsalita pero pinipiling maghintay? Malaking pagkakaiba yon. Yung una ay kinokontrol ng emosyon. Yung pangalawa ay kinokontrol ang emosyon. At habang tumatagal, mas nagtitiwala ang mga tao dun sa pangalawa. Dahil alam nilang kapag nagsalita yon, may dahilan. Napansin mo ba, may mga text messages na gusto mong isend agad kapag galit ka. Pero kinabukasan, pagka binasa mo ulit, bigla mong naiisip, buti na lang hindi ko na-send. Ilang friendships ang nailigtas dahil doon. Ilang relationships ang hindi nasira. Ilang opportunities ang hindi nawala. Minsan ang pinakamagandang decision ay yung decision na hindi mo muna ginawa. At yun ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang aksyonan agad. May mga laban na ang panalo ay nasa paghihintay. Simula ngayon kapag mataas ang emosyon mo, huwag munang gumawa ng permanent decision. Huwag agad mag-reply, huwag agad mag-post, huwag agad makipag-away. Bigyan mo ang sarili mo ng oras. 10 minuto, 1 oras, 1 gabi, depende sa sitwasyon. Dahil maraming problema sa buhay, hindi naman talaga kailangang solusyonan agad. Minsan, kailangan mo na itong palamigin. Sa puntong ito, marunong ka na mag-observe, marunong ka na maghanap ng dahilan, marunong ka nang questionin ang sarili mong isip, at marunong ka na maghintay ng tamang timing. Pero ang susunod na 2 levels,
Dito talaga nahihiwalay ang isang ordinaryong thinker at ang taong kayang baguhin ang buong direksyon ng buhay niya. Ang isa sa mga insight na yon ay napakasimple, pero kapag naintindihan mo, hindi ka na muling titingin sa mga problema sa parehong paraan. At ang pinakahuling level, maaaring yun na ang pinakamahalagang lesson na maririnig mo sa video na to. Level 5. Smart introverts stop fighting every problem. They start looking for patterns. Napansin mo ba? Kapag may problema ang karamihan, ang unang tanong nila ay, paano ko ito susolusyonan? Pero ang mga taong malalim mag-isip, may iba silang tanong. Bakit paulit-ulit itong nangyayari? At yun ang malaking pagkakaiba. Hindi sila nakafocus sa isang problema. Nakafocus sila sa pattern. Isipin mo ang isang tao na laging nauubusan ng pera. Pwede niyang isiping, kailangan ko lang kumita ng mas malaki. Pero ilang buwan ang lumipas, ganun pa rin. Bakit? Dahil pera ang sinolusyonan niya, hindi ang pattern. Baka impulsive buyer siya. Baka hindi siya marunong mag-budget. Baka bawat stress niya, shopping ang takbuhan niya. Kapag hindi mo binago ang pattern, babalik lang ang problema sa ibang anyo. Parang damo. Pwede mong putulin ang nakikita mo, pero kung buhay pa ang ugat, tutubo lang ito ulit. May isang lalaki na halos bawat trabaho niya hindi tumatagal. Sa unang kumpanya, sinabi niyang toxic ang boss. Sa pangalawa, hindi raw maganda ang management. Sa pangatlo, hindi raw supportive ang mga katrabaho. Hanggang umabot sa ika-4, ika-5, ika-6, pare-pareho lang ang reklamo. Hanggang isang araw, may matandang mentor na nagsabi sa kanya, kung saan ka man pumunta, dala mo pa rin ang sarili mo. Tumahimik siya. Doon niya unang naisip, paano kung hindi lang sila ang problema? Masakit marinig, pero minsan, ang tanong na pinakamasakit ay siya ring pinaka-importanteng sagutin. Tinatawag ito ng mga psychologists na pattern recognition. Isa ito sa pinakamahalagang kakayahan ng utak. Hindi lang ito ginagamit sa chess, hindi lang ito ginagamit sa science, ginagamit din ito sa buhay. Kapag napapansin mo ang paulit-ulit na cycle, mas madali mong mapipigilan ang susunod na problema. Hindi ka na lang reactive, nagiging proactive ka na. At dito lumalalim ang pag-iisip. Hindi mo na lang tinatanong ang ano ang nangyari. Tinatanong mo na ang ano ang laging nauuna bago ito mangyari. At kapag nakita mo ang pattern, parang may ilaw na biglang bumubukas. Sa susunod na ma-prostrate ka sa isang problema, huwag mo munang isiping paano ko ito aayusin. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo. Nangyari na ba ito dati? Kung oo, ano ang common denominator? Ano ang parehong desisyon? Parehong ugali? Parehong sitwasyon? Minsan hindi bagong solusyon ang kailangan. Minsan ang kailangan ay bagong awareness. Pero kahit makita mo na ang lahat ng mga patterns, may isang level pa na mas mahirap. At ito ang level na bihirang maabot. Hindi dahil mahirap itong intindihin, kundi dahil mahirap itong tanggapin. Ito ang level na naghihiwalay sa mga taong matalino at sa mga taong tunay na marunong. Level 6. Smart introverts know that they don't need to win every argument. They need to protect their peace. Ito na marahil ang pinakamahalagang insight sa buong video na to. Nung bata tayo, akala natin ang panalo ay yung laging tama, yung laging may huling salita, yung hindi nagpapatalo. Pero habang tumatanda, may napapansin ng mga taong tunay na mature. Hindi lahat ng laban ay karapat-dapat labanan. May mga argumentong kahit manalo ka, talo ka pa rin. Naranasan mo na bang makipagtalo online? Mahabang thread, mahabang paliwanagan, naglapag ka ng mga facts, nagbigay ka ng mga sources, ginawa mo ang lahat. Pero pagkatapos ng isang oras, wala ring nagbago. Napagod ka lang, na-stress ka lang, at masama pa ang loob mo. Samantalang yung kabilang side, ganun pa rin ang paniniwala. Doon mo marirealize, hindi lahat ng tao ay naghahanap ng katotohanan. Ang iba, naghahanap lang ng panalo. At magkaibang bagay yon. Akala ng karamihan kapag tahimik ang introvert, natalo na siya. Pero ang totoo, minsan pinili lang niyang huwag sayangin ang energy niya. Hindi siya umatras dahil mahina siya. Umatras siya dahil alam niyang may mas mahalagang bagay na dapat paglaanan ng isip. Peace, focus, growth.
Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa bawat tao. Hindi niya kailangang sagutin ang bawat insulto. Hindi niya kailangang makisabay sa bawat ingay. Dahil alam niya, ang attention isa sa pinakamahalagang resources sa buhay. At kung saan mo ito inilalaan, doon din napupunta ang direksyon ng buhay mo. May isang matandang professor. Isang estudyante ang lumapit sa kanya. Galit na galit. "Sir, ang dami po nagsasabing mali kayo sa internet. Bakit hindi kayo sumasagot?" Ngumiti lang ang professor. Pagkatapos sinabi niya, "Kapag ang isang tao ay nagtatapon ng putik sa akin, may dalawa akong choice. Pulutin ang putik at ibato pabalik o ipagpatuloy ang paglalakad papunta sa gusto kong marating." Natahimik ang estudyante. At marahil, isa rin yon sa pinakamagandang lesson tungkol sa wisdom. Hindi lahat ng invitation kailangang tanggapin, lalo na kung ang invitation ay papunta sa gulo. Habang tumatanda ang tao, unti-unti niyang naiintindihan na limitado ang mental energy. Hindi mo kayang bigyan ng buong atensyon ng lahat. Kaya ang tanong ay hindi, ano ang papansinin ko? Mas mahalagang tanong ang, ano ang pipiliin kong baliwalain? At yun ang ginagawa ng mga smart introvert. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil alam nilang hindi lahat ay deserve ng oras, emosyon at isip nila. At yun ang tunay na emotional intelligence. Sa simula ng video, pinag-usapan natin ang isang tahimik na tao sa loob ng isang kwarto. Habang lahat ay nagmamadaling magsalita, siya tahimik lang. Ngayon, alam na natin kung bakit. Hindi siya tahimik dahil wala siyang iniisip. Tahimik siya dahil marami siyang pinoproseso. Habang ang iba ay nakatingin lang sa nangyayari, siya ay naghahanap ng dahilan. Habang ang iba ay abala sa pagpapatunay na tama sila, siya ay handang matuto at maging mali. Habang ang iba ay nakikipag-unahan sa bawat argumento, siya ay pinipiling protektahan ang kanyang kapayapaan. At marahil ito ang pinakamahalagang bagay na gusto kong iwan sa iyo. Hindi mo kailangan maging pinakamadaldal para maging pinakamatalino. Hindi mo kailangan maging sentro ng atensyon para magkaroon ng malaking impluwensya. At hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa bawat taong hindi handang umintindi. Minsan ang pinakamalalim na isip ay nakatago sa taong pinakatahimik sa kwarto. Kaya gusto kitang tanungin, sa 6 na levels na to, alin ang pinaka-nakarelate ka? At meron bang level na gusto mo pang paghusayan? Comment mo naman sa baba. Baka ang sagot mo ay siya ring sagot na kailangan ding marinig ng ibang taong tahimik lang na patuloy na lumalaban sa sarili nilang isip. Shoutout sa mga nanood ng Ang Lihim sa Pagiging Early na mga introvert. Shoutout kay Pumpkin Diamond. Sabi niya, kasi hindi kami nakakatulog kaya nauuna kami sa venue. Sabi naman ni The Idol, good evening sa lahat. Thanks Sir AP for another interesting topic. Yes, bilang isang introvert, gusto ko dumating ng maaga sa isang event o social gathering para makapag-recharge at mentally condition myself before meeting with other people. At ayon naman kay Marie the Lightworker, hello po Sir AP, good evening. Sobrang relate ako sa episode na to at sakto lahat ang paliwanag nyo. Ang sikreto namin mga introvert sa pagiging early na dumarating sa isang pagtitipon ay ang pagkontrol sa oras at paghahanda. Ang pagdating ng maaga ay hindi lang basta kaugalian, kundi isang estratehiya upang maprotektahan ang aking enerhiya. Maraming salamat po Sir AP and God bless everyone. At shoutout din kay Roland Lipasana, Itchy Imps, Pax Tumulak, Ramlat, Gretchen Marie Kayanan, Cairo Den Adi, Secret Spy, Arky Takot, Glenn Adversario, Stoneworks TV, Jola Short Video, Arky Vlogs, Annalyn Granada, Renante Damgo, Maku Gasaresu Insura, at kay Kati. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.